Ang mga tinig ng nakaraan ay muling nagsasalita. Sa channel na ito, matutuklasan mo ang mga hiwaga ng lahi, pananampalataya at kasaysayan. Huwag palampasin, panoorin natin ang video ng mensahero ng silangan. Ngayon ang panahon ng pagmulat. Masayang balita mga Ophirians, narito na ang inyong hinihintay na pagpapatuloy ng Pison River. Ipagpaumanhin niyo po ang pagkakaantala dahil na-prioritize natin yung mga current events. Sa nakaraang video, ipinakita natin ang mga birthmarks ng Land of Havilah. Yan ang gold, bdellium at onyx stone. Sinuportahan din natin gamit ang ibang artifacts na nagbibigay ng karagdagan na pagpapatibay na sina Adam and Eve ay nasa silangang bahagi ng Asia. Ngunit yan ay tatalakayin ng mas detalyado pagdating natin sa creation series. Kung napapansin ninyo, unti-unti nating ino-organize ang mga video upang madaling hanapin ng bagong subscribers at para alam agad kung saan magsisimula at saan matatapos. Lagi nyo lang pong susundan ang instruction. Sasabihin po natin kung ano ang dapat na unahin para maintindihan ang video. Sa mga new subscribers or viewers, kailangang unahin nyo pong panoorin ang introduction to the rivers of Genesis at ang video tungkol sa Gihon para maintindihan itong videong pinanunood. Importante ang Gihon dahil ang southern waters o ang dulo sa hilaga ang magtuturo kung saan hahanapin ang Pison at ang Garden of Eden. Ipagpatuloy na po natin ang Pison River. Para maunawaan ang lokasyon ng Pison River, kailangan munang ibalik natin ang ating imahinasyon sa panahon na hindi pa tumataas ang sea level. Pumunta muna tayo sa North Pole. Sa kasalukuyan, ang pinakamalalim na bahagi ng Bering Strait ay 49 meters. Ngunit ang kasalukuyang lalim na yan ay dahil sa pagtaas ng sea level na umabot ng 120 meters ayon sa NASA. Ibig sabihin, wala pang Bering Strait noong hindi pa tumataas ang tubig. Wala ding lagusan sa pagitan ng Arctic Ocean at Pacific Ocean dahil magkarugtong ang lupain ng Russia at Amerika. Kung nasa Pacific Ocean ka at nais mong pumunta sa Arctic Ocean, kailangan mong umikot sa kabilang bahagi ng mundo. Doon ka dadaan sa Norwegian Sea. Ganyan ang sitwasyon 20,000 years ago ayon sa NASA. Sa ganyang kalagayan, ang tubig na tinatanggap ng hilagang bahagi ng Pacific Ocean ay nanggagaling sa lupain ng Russia at North America. Paano nabalanse ang ecology noon? Yan ay dahil sa Pison River na nagbabagsak ng tubig sa Pacific Ocean. Kahit ngayon, ang buhay ng Pacific Ocean ay nakasalalay pa rin sa Pison River system. Ipapaliwanag natin yan mamaya-maya lang. Ayon sa Genesis at Torin Beatus Mapamundi, sina Adam and Eve ay nakatira sa Land of Havilah where there is gold. Nabanggit din sa Jeremiah chapter 10 verse 9, ang gold of Uphaz na ang ibig sabihin ay gold of Pison. Ibig sabihin, ang lugar na pinagkukunan ng gold ay bahagi ng Pison. Marahil nag-iisip kayo, of all the places in the world
Bakit sa Pilipinas natin hinahanap ang Pison River at ang Garden of Eden? Una, ang Delium, gold at onyx stone na mga birthmark ng Land of Havilah ay lahat matatagpuan sa Pilipinas. Ang pinakamalaking Delium sa buong mundo ay galing sa Pilipinas. Pangalawa, sinuportahan ng Torin Beatus Mapamundi ang impormasyon na sina Adam and Eve ay nasa southeastern part of Asia in a land of gold and silver. Pangatlo, ang maitong burial jar ay may nakaguhit na Tree of Life, isang pagpapatunay na may kaugnayan ang ating pinakaunang tao sa Tree of Life at saka ang Garden of Eden. Pang-apat, ayon sa Book of Jubilees, ang Garden of Eden ay nasa eastern part of Asia kung manggagaling ka sa hilagang dulo ng Gihon at susundan mo ang boundary ni Shem papuntang silangan. Madadaanan mo daw ang Mountains of Fire. Lahat ng binanggit nating impormasyon ay nagtuturo na magsimula tayo sa Pilipinas para matagpuan ang Pison River. Ngunit, saan sa Pilipinas tayo magsisimula? Gamitin natin ang gold bilang giya or guide. Bakit natin ito gagamitin? Kasi sinabi ni Prophet Jeremiah na ang gold of Uphaz ay pure. Ang ibig sabihin ng salitang Uphaz ay gold of Pison. May nasaliksik tayo, isang lugar sa Pilipinas na hitik sa gold. Literally, a mountain of gold. Ayon sa historian na si William Henry Scott sa kanyang librong The Discovery of the Igorots, sinabi niya na ang Igorot gold fields ang itinuturing na pinakahitik sa ginto mula pa noong 16th century. Kahit naman hanggang ngayon, ang gold ay sagana sa Itugon, Benguet. Nasaan po ba ang Itugon, Benguet? Sa hindi gaanong kabisado ang geography ng Pilipinas, malapit po ito sa Baguio City. Ipapakita natin mamaya ang kaugnayan ng Benguet sa gold of Uphaz na sinasabi ni Prophet Jeremiah. Lagi po nating tandaan na sinabi naman ni Prophet Isaiah, ang rivers daw ay nasa tuktok ng bundok. Ibig sabihin, para makita natin ang Pison River, kailangan nating hanapin ang mataas na bundok na hitik sa ginto, Mountains of Gold. Ang probinsya po ng Benguet ay bahagi ng Cordillera Central kung saan matatagpuan ang Itugon. Ang Cordillera Mountain Ranges ay itinuturing na isang mahalagang watershed ng Pilipinas. Ito ay isang water pump kung saan matatagpuan ang saganang gold ng Benguet. Pansinin din na ang Mount Pulag, ang pinakamataas na bahagi ng Cordillera Mountain Ranges. Ang salitang Pulag ay variant ng Peleg. Naalala pa po ba si Peleg? Siya ang kapatid ni Joktan. Si Joktan naman ang itinuturing natin na pinakaninuno ng Oriental race ayon sa Genesis. Dahil sa pagtutugma ng mga impormasyon, ang Cordillera Mountain Ranges ay ituturing natin ngayon na bahagi ng Pison River System. Magpatuloy po tayo. Ang buong lupain ng Pilipinas maliban sa Palawan ay nakapaloob sa tinatawag na Mobile Belt. Tinawag ito sa geology na Philippine Mobile Belt System. Hindi po cellphone network ang tinutukoy dito, geology po. Ang Central Cordillera Mountain Ranges ang pinakagitna ng Mobile Belt at tinawag na Central Physiographic Province. Kung susundan natin ang geologic structure na yan, mapapansin na tuloy-tuloy siya papuntang Taiwan. Kung wala lang tubig o dagat sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan, makikita mo na ang Cordillera Mountain Range natin ay nagpatuloy at tumahak sa gitna mismo ng bansang Taiwan. Habang nasa lupain ng Taiwan, bahagi ng Pison Water System ay tinawag nilang Holy Ridge at Shepa Cradle. Dito nanggagaling ang waterheads ng maraming ilog sa Taiwan na pinagkukunan nila ng tubig. Mula sa Taiwan, ang Pison Water System ay tumuloy papuntang Japan. Ang hilera ng mga lawa or lakes sa Japan ay bahagi ng Pison hanggang Hokkaido Island.
Mula naman sa Hokkaido, sinakop ng Pison ang Okhotsk Sea. Ang Okhotsk ang itinuturing na heart or puso ng Pacific Ocean. Ang tubig na nanggagaling sa Okhotsk ay may napakataas na oxygen at nutrient content na pinapump niya sa Pacific Ocean. Napakaliit lang ng Okhotsk kumpara sa Pacific Ocean, ngunit sa kanya nakasalalay ang buhay at ecological balance ng buong karagatan. Yan ay isang malaking palatandaan na ang Okhotsk ay bahagi ng Pison Water System. Ang tubig ng Okhotsk ay nanggagaling sa Verkhoyansk Mountain na matatagpuan sa silangang gilid ng Central Siberian Plateau ng Russia hanggang sa North Pole. Pansinin na ang Pison at ang Hiddekel ay nagmula sa isang common source. Ang Hiddekel ay nagsanga papuntang kanluran kaya tinawag siyang dakil o sanga. Samantalang ang Pison ay dumiretso pababa to water the garden. Kapansin-pansin din na kahit ngayong mataas na ang sea level, makikita pa rin na ang Pison River System ay nasa higit na mataas na level kumpara sa Pacific Ocean sa bahagi ng Japan. Gumamit kami ng illustration na larawan. Hindi po ito ang aktwal na larawan, ngunit parang ganito ang itsura. Yung nasa itaas na tubig ay ang Pison. Yung nasa ibabang bahagi, bandang kanan, ay ang Pacific Ocean. Parang ganyan po ang sitwasyon niya. Nagkakascade ang tubig galing sa mas mataas na platform papunta sa mas mababang baitang. Ganyan po kasimple ang koneksyon ng Pison River mula sa hilagang bahagi ng Pilipinas paakyat sa North Pole. Tingnan naman natin mula sa Cordillera pababa. Ayon sa Genesis, Pison compasseth the land of Havilah. Para sa Ophirian heritage, hindi po tayo pwedeng maging rigid sa salitang compasseth, as in gusto natin makita na paikot talaga. Kailangan nating i-consider na may mga subterranean channels gaya ng Palawan Underground River. Dahil ang Pilipinas ay binubuo ng mahigit 7,100 islands, malaki ang posibilidad na maraming underground channels ang hindi pa nadidiscover ng mga geologist. Posible din na malaking bahagi ng Pison Water System ang direktang nagbubuhos ng tubig sa dagat gaya ng Okhotsk. Tungkol sa Pison River at Garden of Eden, ano ang sinabi ni Prophet Enoch? And two springs come out, which send forth honey and milk, and their springs send forth oil and wine, and they separate into 4 parts, and go round with quiet course, and go down into the paradise of Eden, between corruptibility and incorruptibility. And thence they go forth along the earth, and have a revolution to their circle, even as other elements. Yan po ay matatagpuan sa Enoch chapter 8 verses 6 and 7. Ang sabi ni Enoch, bago pa dumating sa Garden of Eden, ay may mga nagsanga-sanga na ang Pison. At pagkagaling naman sa garden, ay nagkaroon ng circular revolutions, tila ba nagkasanga-sanga na nagkahiwa-hiwalay ang tubig at doon sumabay ang mga elements galing sa mga isla. Ang pinakamahalaga, alam na natin na ang Pison ay dumaan sa Pilipinas dahil naririto ang Garden of Paradise. May ultimatum tayo na pagpapatunay pagdating natin sa world territories kung saan ipapakita natin ang Eden at ang main river kung saan nagmumula ang Pison, Gihon, Hiddekel at Parat. Ngayon, puntahan natin ang million-dollar question. Nasaan sa Pilipinas ang Garden of Eden? Hindi specific ang ibinigay na detalye ng Genesis para masagot ang tanong na yan. Ngunit, nagbigay ng mahalagang palatandaan si Prophet Enoch. Sinabi niya, ang Garden of Paradise ay matatagpuan sa pagitan ng corruptibility and incorruptibility. Sa Tagalog, sa pagitan ng pagkasira at hindi pagkasira. Pwede ring sa pagitan ng nawawasak at hindi nawawasak. Kung titingnan natin sa geological history,
Isang lugar lang ang pwedeng tumugma sa salita ni Enoch. Yan ang Palawan. Paano po natin nasabi na ang Palawan Island ang tinutukoy ni Enoch sa salitang between corruptibility and incorruptibility? Kung babalikan natin ang sitwasyon bago tumaas ang sea level, makikita sa kaliwang bahagi ng Palawan ang tinatawag na Sunda Land. Sa kanan o silangang bahagi naman ang lupain ng Pilipinas. So, ang Palawan ay nasa pagitan ng Sunda Land at lupain ng Pilipinas. Ang tinutukoy ni Enoch na corruptible ay ang Sunda Land dahil ito ay lumubog at natabunan ng tubig noong tumaas ang sea level. Samantalang, ang lupain ng Pilipinas sa kanan o silangang bahagi ay naiwan. Ang lugar na nasa gitna ng nasira at hindi nasira ay ang Palawan. Naandon ang Garden of Eden. Idagdag natin na ang naglalakihang Delium ay natagpuan sa Palawan at sa kalapit na Camiguin. Geographically, halos iisang dagat lang sila. Yan po ang nakikita naming geological explanation sa salita ni Enoch na ang garden ay nasa pagitan ng corruptibility at incorruptibility. Huwag po nating i-interpret ang salita ni Enoch sa aspeto ng pagiging makasalanan at kabanalan ng sangkatauhan dahil hindi naman gospel ang sinasabi ni Enoch. Geology po ang tinutukoy niya. Isa pa, ang Palawan ang natatanging bahagi ng Pilipinas na nasa Eurasian Plate at hindi kasama sa Mobile Belt. Ibig sabihin niyan, kahit magkaroon ng malakas na lindol ang buong Pilipinas, napakaliit ng posibilidad na mayanig ang Palawan. Isa yan sa pinaniniwalaan nating rason bakit ang Garden of Eden ay doon inilagay. Maraming hindi nakakaalam na nagkaroon ng renewal of creation noong panahon ni Adam and Eve. Sina Adam ang pinakamahalagang nilalang na inalagaan ng Ama kung kaya inilagay sila sa pinakaligtas na lugar habang nagkakaroon ng malawakang renewal of creation ang mundo. Endangered human species po si Adam and Eve. Kaya ang Garden of Eden ay naka-enclose, may gate at gwardyado ng armadong angels. Mai-imagine natin ang Palawan at ang Garden of Eden bilang isang restricted zone. Enoch nailed it. Napakaganda po ng istorya niyan. Hindi po yan fantasy or fiction. All in the Bible. Hindi lang po napapansin ng mga readers dahil sila po ay nabulaga na ng kung ano-anong doktrina. Sa susunod nating video, ipapakita naman natin ang main Eden River kasabay ng world territories. Mga salita pa rin ng mga propeta ang ating gabay. Tandaan po na ang Pison, Gihon, Hiddekel at Parat ay mga sanga lamang. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Bago po natin tapusin, welcome po muna natin ang ating mga bagong subscribers. Hanggang sa muli, be blessed, Oferians. Kung nakaantig sa inyo ang mga katotohanang ibinahagi, paki-like po ang video at mag-subscribe para patuloy kayong ma-update sa mga susunod pang aral. Maraming salamat at naway samahan kayo ng liwanag sa bawat hakbang.